Naku po, mga traidor ng bayan na nangako sa China, sila daw? Question mark to mga tol ha, hindi natin patototohanan o hindi natin pasisinungalingan mga kapatid. Hindi tayo magbibintang sa kung sino man mga tol, pero magbibigay lang tayo ng reaction video and commentary mga kapatid. Mula rito kay Sir Pao PH, ito pag-uusapan natin, ito yung sinasabi ng China na nangako daw sa kanila na aalisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diba kahapon binigyan natin ng reaction video, sabi si Erap daw, pero sabi hindi daw. Si Erap pa nga yung nag-utos na magpasadsad nung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Ngayon hindi niya pa aalis yun, kaya chismis lang daw yun, sabing ganon ni Senator Jinggoy Estrada. Mga kapatid, eto bibigyan na natin to ng reaction video, pero bago yan syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH, at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan, commentary, reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe mga kapatid. Huwag na natin patagalin pa, wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Kalat na kalat itong balita ngayon sa kung sino ba talaga ang siyang tunay na nangako sa China na aalisin na ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito po ay kaugnay pa rin mga kaalyado sa nangyaring pambobomba ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard gamit ang water cannon habang ginaganap ang resupply mission papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tara mga kaalyado at huwag magpahuli sa mga kaganapang ito. Alamin natin ang katotohanan sa likod ng mga revelasyon na ito. Bago natin simulan ay paki-like and subscribe na muna mga kaalyado. Thank you very much. So simulan na natin mga kababayan. May nagsasabi na si dating Pangulong Joseph Estrada daw ang nasa likod ng pangakong ito. May nagsasabi naman na si former President Rodrigo Roa Duterte daw. At may isang mataas na opisyal naman na sinabing si Antonio Trillanes ang nasa likod ng pangakong ito. So sino ba talaga? So lahat sila mga kapatid may posibilidad, di ba? Kasi si Joseph Estrada medyo matagal na yun eh. Parang medyo ekis na si Erap mga tol, no? Kasi sobrang tagal na nun, at kung nangako siya, dapat dun pa lang sa mga unang taon ipinipilit na ng China yan. Pero 24 years na nakakalipas mga tol. Kaya palagay ko hindi si Joseph Ejercito Estrada yan. Kung si Pangulong Duterte naman, well, friends sila ng China mga tol, kaya may posibilidad din. Pero ayon naman dito sa mga tawag dito, mga nasa pwesto, nagsabi kahit bulat-latin daw ang records ng mga pagpupulong, mga meeting, mga minutes, wala daw nabanggit o pinag-usapan tungkol sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre, di ba? So dito naman kay Antonio Trillanes mga tol, kung naaalala ninyo, nagkaroon siya dati ng issue, di ba, na meron silang backdoor meeting sa China. Well, hindi natin sinasabing yun ang pinag-usapan nila. Pero ito kasi yung mga lumalabas na espekulasyon, lumalabas na mga chismis, no? Kayo, ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa baba. So base po sa pahayag ni nooy dating presidential spokesperson ng administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo na si Rigoberto Tinglao, ay sinabi nito sa kanyang pahayag sa The Manila Times na si dating Pangulong Joseph Estrada raw ang siyang tunay na nangako sa China sa panahon ng panunungkulan nito noong 1999 na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Verbal agreement lamang ang naging kasunduan. Ngunit kahit verbal lamang ang kasunduan, ay makailang beses daw itong nabanggit sa mga dokumento. Bukod dyan ay nagpakita din si Tinglao ng confidential memoranda na galing mismo sa Department of Foreign Affairs. So may mga pinaghahawakan pala rito si Tinglao, no? At dito nabanggit sa memorandang ito na may pagpupulong na naganap sa ilang mga opisyal ng Pilipinas at China kaugnay nga sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin. Ngunit isang mabigat na paratang ito mga kaalyado. Antayin muna natin siguro na maglabas ng formal at legal na dokumento ang pamahalaan bago tayo maghusga. Tama. Sa mga hindi nakakaalam dyan, si dating Pangulong Joseph Estrada po ang siyang nag-utos na isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsilbing outpost ng ating militar sa Ayungin, dyan sa contested Spratly Island. Kaya medyo hindi ako kumbinsido sa pahayag na ito ni Tinglao. Yun nga di ba? Siya yung nag-utos na isadsad yan. Kasi nga walang budget ang Pilipinas eh.
ang tugon natin sa pag-okupa ng China sa mga nasabing isla, doon sa mga isla kiniklaim natin, contested mga kapatid. Sa anong mga panahon na yun, nilalaban pa natin yan, wala pa tayong arbitral ruling niya, no? Noong mga panahon na yan. Pero nagtayo na ng island ang China, nagtayo na sila ng mga base nila, nagtayo na sila ng mga base nila dito, may banda sa may Pag-asa Island o Spratly mga kapatid. Ang naging tugon ng Pilipinas, isadsad na lang yung BRP Sierra Madre. Veteran sa US, veteran sa ano ba bang bansa yung pinanggalingan nito, 'di ba? Vietnam ba? Tapos pagdating sa atin sa Pilipinas, ayun, ginawa nating outpost mga tol kasi wala tayong pampagawa ng mga Wala tayong pampagawa ng mga military outpost natin. Kaya eto na lang. From 1999 to 2023, eto na nga mga tol, no, lumutang ang bali-balitang nangako daw ang Pilipinas sa China na aalisin etong BRP Sierra Madre na ngayon ay nabubulok na, parang imposible mo nang hatakin pati. Kasi kung titignan natin, no, kung huhusgahan natin yung itsura niya, no, yung kalagayan niya, parang pag hinatak mo to, mahahati na lang sa dalawa to eh. Wala nang matibay na bakal nakakapit pa sa bigat nito kasi talagang bulok na sa kalawang, no. Pwede na ngang hintayin ng China na gumuho na lang mag-isa eh. Kaya naman dahil nga po sa mga pahayag na yan ni Rigoberto Tinglao mga kaalyado ay hindi napigilan ng mga senador na anak ng dating presidenteng Erap Estrada na si Jinggoy Estrada at JV Ejercito na ipagtanggol ang kanilang ama. Dahil syempre, sino ba namang anak ang hahayaan o magbibingi-bingihan kung pinaparatangan at inaakusahan ang iyong ama ng mga matinding akusasyon? Given na yan. Lalo na't miyembro ng Senado itong si Senator Jinggoy Estrada at Senator JV Ejercito. So ayon nga mga kaalyado kay Senator JV Ejercito na ito raw ay very inconsistent at common sense daw na si ex-president Erap Estrada ang nag-utos na i-grounded sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre, tapos siya rin ang mangangako na tanggalin ito at magkaroon pa ng commitment sa China. Dagdag pa rito ni Senator JV Ejercito ay naging matapang pangaraw itong si dating presidenteng Erap Estrada at ipinaglaban nito ang Pilipinas sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. He had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. So kahit papano meron siyang boses to claim our territory against a superpower. Dagdag na pahayag ni Senator JV Ejercito. Sa kanong mga panahon na to, di hamak na mas mahina ang Pilipinas mga tol compare ngayon. Pero kahit papano pumalag siya, no? Kahit na parang ang ng Pilipinas nakakaawa naman talaga, yun lang yung kayang gawin, no? Isadsad yung barko. Pero at least ginawa niya pa rin. At ang hamon naman ng isa pang anak ni dating presidenteng Erap Estrada na si Senator Jinggoy Estrada na pangalanan ng China ang dapat nitong pangalanan. Dahil mismong sila ay naguguluhan sa kung sino ang nasa likod ng pangako na ito sa China. Yun. Samantala na una namang sinuportahan ng dating Defense Secretary Orly Mercado sa panahon ng panunungkulan ni ex-President Estrada ang pahayag ng dalawang senador na anak ng dating presidente. Sabi ni former Defense Secretary Orly Mercado ay wala talaga silang matandaan na ipinangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kasi nga mga kaalyado, kung totoo man na verbal, baka nakalimutan na nga kasi hindi naman po formal na kasunduan ang verbal agreement. Kahit saang bagay kailangan ng legal na dokumento at may pirmahan na magaganap. Kaya para sa akin, ewan ko lang kung sang-ayon kayo mga kaalyado, di ako naniniwala hanggat walang inilalabas na dokumento na pirmado ni dating presidenteng Joseph Estrada. Kaya nga dapat persona non grata na no? Pabalikin na doon, palitan na yung mga incheck na nagsasalitang ganyan. Ang sa akin lang naman mga kaalyado ay maghintay muna tayo ng ebidensya bago tayo maniwala sa mga sabi-sabi. Samantala sa isang panayam din mga kaalyado ay hinahamon naman ng ngayon Chief Presidential Legal Counsel na si former Senate President Juan Ponce Enrile ang bansang China na pangalanan ang nangako sa kanila. Tanong ng ngayon Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile sa Beijing, si dating Senador Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Sa mga hindi na natatandaan, si dating Senador Trillanes po kasi mga kaalyado ang naging negotiator sa back channel sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating presidenteng Benigno Noynoy Aquino. Pero itinanggi ito ni Trillanes. Ito po ang pahayag ng dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan nyo po mga kaalyado, may maririnig na naman kayong bagong pangalan na madadawit dito.
Wala pong tinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Definitely, hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko dito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan. Kasi lahat ng pabor sa China, nung panahon niya, pumasok. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan. Ano? Pero, dyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Pagbibintangan nila iba para malihis yung attention mula sa kanila. Actually, may punto si may punto rito si Trillanes, no? Agree ako, may punto siya. Pero mga tol, yun nga lang kasi talagang kitang-kita mo kasi may personal na may personal grudge kay President Duterte. Hindi pa rin natin pwedeng ituro si President Duterte kahit na sabihin natin, nakita naman natin kung paano siya makipagkaibigan, 'di ba? Sa China. Pinalayas niya pa nga yung mga Amerikano rito, talaga na ipagkaibigan siya sa China. Kahit si Attorney Harry Roque, friends na friends sila. 'Di ba? Tapos itong nakaraan nga na ipagpulong si President Duterte kahit na wala na siya sa posisyon, ordinary citizen na lang siya, mga kapatid, pero nagpunta siya ng China, nakipagpulong kay Xi Jinping at hindi naman idinitalya din ni President Marcos kung ano yung napagpulungan. So may posibilidad ngang yun noong mga panahon ng administrasyong Duterte, pero hindi pa rin natin yan na pinatototohanan o sinasabi nating facts na agad kasi kailangan talaga natin dito ng matibay na ebidensya. Si Senator Trillanes, alam mo naman niya pag nagsalita ay ituturo niya agad kung sino yung gusto niyang ituro, mga tol eh. Kahit nasabihin natin wala pa siya matibay na ebidensya, yung sinasabi niya yung sa tingin niyang yun, mga tol. So pinapasinungalingan niya, mga kapatid, yung mga kuro-kuro na nung mga dating pakikipag-meeting niya nung panahon ni President Aquino daw, wala daw nangyaring negotiation na ganun. Walang pinag-usapan na aalisin itong BRP Sierra Madre, mga tol. So sa tingin ninyo, mga tol, no? Comment kayo sa baba, tuloy natin. O diba sabi ko sa inyo mga kaalyado, may panibagong pangalan na naman na madadawit dito. Sa tinalakay natin ngayon sa videong ito, 3 pangalan ang inaakusahan na siyang nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga kaalyado, patuloy na naninindigan at iginigiit ng China na totoo ang pangako na ito ng Pilipinas tungkol sa pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin na pag-aari daw nila. Pakinggan nyo ito, mga kaalyadong pahayag ng mga opisyal ng China. Sobrang kakapal talaga ng mukha. The Chinese side launched strong representations immediately, requesting the Philippine side tow away the vessel. Tow away ang The putik. Philippine side also made explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Kaya nga, pangalanan na lang nila kung sino yung nangako, kung sino yung paulit-ulit na nangako sa kanila, di ba? Pangalanan na lang nila kasi kahit yung mga nasa gobyerno naguguluhan din kung sino yung nangako sa kanila. Kasi mga tol, no, ang pag nangako ka sa China na sige aalisin namin tong BRP Sierra Madre, for what reason? 'Di ba? Parang isinusuko mo na yung soberanya mo eh. 'Di ba? Na ipanalo natin 'yan noong 2016. Kaya nga nandiyan yan eh. 1999 pa lang wala pang court arbitral ruling eh. 'Di ba? Nandiyan na yan eh. Kasi nga 1999 pa lang, mga tol, alam ng presidente na talagang sa atin 'yan. Kaya isinadsad niya yan diyan para masabing atin talaga yan. At mula 1999 hindi magalaw-galaw ng China yan. Kahit sa tutuusin, kung talagang gusto nilang kunin yan, makukuha nila yan eh. Wala naman laban yun eh. Hindi nga umaandar yung barkong yun eh, di ba? Maaalis at maaalis nila yan kaso hindi nila magalaw-galaw. Di ba? 1999 sinadsad dyan. Ibig sabihin, 1999 may claim na tayo dyan. Ngayon kung mangangako ang isang tao, presidente, senator o kung sino man, mga tol, na sige aalisin namin yung BRP Sierra Madre. Tapos, anong mangyayari? Usapang o basta amin pa rin yan na kahit inalis namin yung Sierra Madre, hindi magiging ganun ang usapan dyan. Once na inalis ang Sierra Madre dyan, tatayuan na agad ng China yan ang base nila. At hindi na makakabalik ang Pilipinas dyan at
talagang nakuha na nila ng tuluyan yan. O di ba? Sobrang kakapal ng mukha mga kaalyado. Talagang pinaninindigan nila yung inimbento nilang pangako na yon ng Pilipinas sa kanila. Buti na lang talaga mga kaalyado ay hindi nagpapauto o nagpapadala sa mga kasinungalingan na ito ng China ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo po ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory, its own ship, the BSP Sierra Madre, from the Ayungin Shore. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement. So yan nga po mga kaalyado ang madiin na pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O yan, China, narinig nyo na yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Huwag na kayong umasa. Kung meron man nga daw kasunduan talaga na nag-i-exist, ay ina-abolish niya ang kasunduan na ito. Yun po ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. So para sa akin naman mga kaalyado, bilang isang pro-government vlogger, ang suggestion ko sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan na siyang nangangalaga at may hawak sa external security ng ating bansa ay huwag nang pakinggan, huwag nang patulan, huwag nang pag-usapan ang gantong mga pakulo ng China. Dahil habang pinapatulan natin yung mga gantong klase na palabas ng China na nag-iimbento ng mga kasunduan, mga pangako, ay mas ipinapakita lang natin sa China na mabilis tayong maapektuhan, mabilis tayong nagugulo kahit sa simpleng mga issue lamang. Kumbaga natutuwa ang China na nakikita ang Pilipinas na nagugulo dahil sa isang issue na wala namang katotohanan. Siyempre pag ganun mas pinapakita lang natin na wala tayong kalaban-laban kaya mas lalo nila tayong bubulihin. Kaya gayahin na lang natin itong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kung whatever man na meron kasunduan is i-abolish yan, ina-abolish yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung totoo man nga yung kasunduan na yan, pero kung verbal lang naman, walang bisa yan mga kaalyado. Kaya wag na nating problemahin yan. Yan ang suggestion ko sa mga matataas na opisyal ng ating bansa na nangangalaga sa external security. So yun lamang po mga... At yung pinakamataas na tao na sa Pilipinas ang nagsalita. Kung meron mang ganong agreement, wag nyo nang asahan China. No? I-rescind nga daw yan ni PBBM. Walang bisa yan, wag nyo nang asahan yan. Hindi tayo mag-move ng kahit na anumang barko natin dito sa Philippine territory. So anong masasabi ninyo rito mga kapatid? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.